Hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero isang desisyon, totally nagbago yung buhay ko. Ngayon, hindi ako dapat kasama dun sa event na pinuntahan ko kanina. Ay nagsimula lahat dahil sa ni-reject ako. Before pandemic 2019, yun yung time na puro ako sideline at meron akong iniidolo. Gusto kong magtrabaho sa kanya. At isa pa, kailangan ko kumita. Kaya sabi ko, sinendan ko sa messenger since umaattend ako ng mga workshops niya, ang dami ko ng libro niya. Sabi ko, sir, baka naman bigyan naman ng pwede ako magtrabaho sa inyo. Thank God talaga naman ang sabi. Ay, walang trabahong available para sa'yo. So, dapat tapos na ang usapan. Move on na ako. Kasi kailangan ko pa kumita kasi that time nagre-renta ako ng bahay sa Pasay, malapit sa MOA. Pero sabi niya, gusto mo Aldrich? Kasi medyo magkakilala na kami, naman. Sabi niya, gusto mo mag-meet tayo sa event ko bukas. Sa Tiendesitas, tandang-tanda ko pa, 2019, mga June 2019 bago ako mag-birthday. No, sabi, magkita tayo. Ito pa, no-brainer. Bakit ka pa makikipagkita? Kailangan mo kumita. Bakit makikipagkita? Wala nga trabaho. Magsasayang ka ng pamasahe. Siyempre, magugutom ka, kakain ka. Pero ako kasi, hindi naman yung trabaho lang yung tinitingnan ko. Sa loob-loob ko, pagkakataon ko na to, para ma-meet at makasama ko, at sigurado, money cannot buy yung matututunan ko dito sa taong ito. So, pumunta ako, minute ko. Diba? Pero, ikaw ba, pupunta ka doon para i-meet yung tao? Kailangan mo lang trabaho. Hindi mag-apply ka na lang sa iba. Diba? So, minute ko. Sabi, walang work, no? Walang work. Hindi naman ako doon pumunta dahil sa work eh. Pero kailangan ko lang work. At alam ni God yun. Alam ni God yung mga kagustuhan ng puso natin. Na kahit nire-reject tayo sa buhay, nire-reject ka sa buhay, nakikita ni Lord yung ating ginagawa na patuloy tayong lumalaban sa buhay. So, yun na nga. Pumunta ako, minute ko siya, yung aking mentor sa Tiendesitas after the event, no? Sabi, Aldrich, sama ka muna sa sasakyan. Uy, sabi ko, grabe, no? Sinama ako sa sasakyan. Sikat yun, dating artista yun. Mamaya, i-reveal ko kung sino. Hulaan nyo, kilala nyo ba kung sino siya? Comment kayo below. Sabi niya, sama ka. Di ako naman, sama naman. Tuto. Wali ko pa sala ako dadalhin. Pero hindi, kasi syempre, mabait siya eh. Mentor ko siya eh. Hindi naman tayo anuhin nun. Sabi niya, gusto mo Aldrich, sumama ka sa mga susunod na event. Susunod na event. So, ibig sabihin, event assistant ako. Sabi, sige sir. Ayun, no? So, yun nga, sinabi ng walang trabaho. Pero, ang tigas ng ulo mo, Aldrich, nakipagkita ka pa din. So, nakapagkita ako sa kanya, may trabaho ang binigay sa akin. And that time kasi, hindi naman sa pagyayabang, pwede ako mag-work kahit saan. Pwede ako mag-apply, pwede akong matanggap. Nakapal ng mukha ko. Kasi yung time na yon hindi full-time work ang hinahanap ko. Dahil I decided my content creation journey noong 2019. And sabi ko, kailangan ko ng mas maraming time para gumawa ng content. So, ayoko ng full-time work. So, ang kinukuha ko mga work that time is on-call work. Yung pay after, babayaran ka na pagkatapos mo ng trabaho. So, on-call waiter, on-call cargador, on-call janitor, headhunter dyan sa Mall of Asia. Baka na, alok ko na kayo, no? baka isa kayo sa pupukpok sa akin ng sapatos. No? Kakapasa mo lang ng requirement sa call center. No? Tapos sasabihin, sir, option po, mag-a-apply po kayo sa o sa diba? Option lang po, may work din, no? Pinipirata ko pa. So, yun yung work ko, pero kasi kulang pa din yung pera ko eh. Tsaka hindi siya stable eh. Minsan meron, minsan wala. So, din nga, nag-message ako kay, kamaya na, dun sa mentor ko. And, isang desisyon na yun, na kahit na, minsan, may mga bagay na kailangan tayong gawin, kahit na parang mali. Hindi sa mali eh. Parang sa mata ng maraming tao ay nonsense siya.
Pero deep in your heart, alam mong dapat mo siyang gawin. Kasi wala namang ibang tao ang nakakaalam ng laman ng puso mo. At ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang pinagagawa sa iyo ni Lord. No? Hindi naman tayo church, pero yun yung totoo. So that time, yun yung pinapagawa sa akin eh. I-meet mo siya. Marami kang matututunan dyan, no? So, to cut a long story short, sumama-sama ako sa mga events, and then, ayan na, November 2019. Ang pandemic, December 2019. So, November, sabi sa akin, Aldrich! In that time pala, nag-events na pa ako sa kanya. Nagsasaid din pa rin ako ng on-call waiter, ganyan. So, kulang pa din yung pera. Sabi niya sa akin, Aldrich! Hindi ganon. Sabi, Aldrich, gusto mo bang home-based work? Sabi ko, wow! Sabi ko, sige po sir, sige po. Hindi na ako nag-isip eh. Sabi ko, pag-isipan ko po. Wala pang 10 seconds, sige sir. Sige po. So, thank God, that time din kasi pala, nag-a-apply ako dun sa Canadian coffee shop. Natanggap na ako. Yun part-time lang naman. So, marami pa rin ako time para gumawa ng content. Pero, I still pinili ko yung home base. Mabuti na lang. At pinili ko na mag-event stop sa kanya. Dahil, pagdating ng December, ayan na, pumasok na yung hindi natin inaasahan lahat. December 2019 pataas, marami na wala ng trabaho. Pero thank God kasi kung nag-Canadian ako, part-time, Canadian coffee shop, malamang isa ako sa nawalan ng trabaho kasi pandemic eh. Pero so, napakabuti ni Lord, talagang bago dumating yung time na yan. Imagine niyo ilang taon din yung pandemic, kumikita ako sa bahay. Yun nag-ugat lahat dahil sa ginawa ko, yung pinagagawa sa akin ni Lord. Kahit na sa mata at isip ng marami, tanga ka, Aldrich. Ba't mo gagawin yan? Pero sabi ko, ikaw lang ang nakakalam ng kailangan mong gawin. As long as hindi ito makakapahamak ng ibang tao, wala ka tinatapakang ibang tao, hindi ito masama, diba? Hindi illegal. Kung legal yan, pero hindi inline sa word ni God, wag mo lang gawin. Pero kung yan ay legal, inline sa word ni God, at nakakatulong sa maraming ibang tao, wala kang inaagrabyado, gawin mo, di ba? So, gano'n. Kaya ako, minute ko yung mentor ko. Di ba? Kasi gano'n yung guidelines ko eh. Kaya, isang desisyon, pwedeng magbago ang buhay mo for the better or not really better. Hirap ang English. Yung hindi masyadong okay. Diba? So, bukod doon, fast forward natin, wala na yung pandemic, and then I decided na maging full-time content creator ako. So, maraming bagay na hindi dapat na nangyayari sa akin, pero nangyari. Yun nga, as a content creator, hindi naman ako maraming subscriber pa, no? Million yung mga di pa nagsasubscribe. Kaya kung hindi ka pa nagsasubscribe, parang awa mo na, mag-subscribe ka na, pindot na, the subscribe button below. Ito, nung time na yon, nasa 400 subscribers lang ako. Guess what? This is Holy Land Lark M2. Yung gamit ko ngayon. That time, bago siya. Around 12,000 pesos. Hunaan nyo. Magkano ko ito binili? Yung nga, nasa 12,000. Ang kulit mo. Hindi ko ito binili. Thank you, Lord. Binigay sa akin. Ito. Paano nangyari yun? So, yun yung mga hindi ko maipaliwanag eh. Dahil sa konti ang followers ko, so konti ang subscribers. Still, they gave me this. Pero kasi, maraming story kasi. Ito kasi, Lark M2. Yung Lark M1 kasi, minessage ko sila noon na pwede pang parang ex-deal gano'n na discount, ganyan. Wala kasi ako pang bili. Sabi ko, naawa yata sa akin. 50%. Hindi ko pa kayang bumili. Nakakahiya sa edad ko, di ba? Tapos naawa sa akin yung airmat ko, si nanay, si mother, si mami. Sabi, sige na, ako na magsha-show, hati na lang tayo. So, 50% nasa siguro 3,000 o 2,500. So, naghati kami ni mother, ni mami. So, nabili ko yung M1.
So, simula noon, ang dami ko ginagawa ng content. So, ang laki ng discount na nakuha ko nung time na yon. Since gumagawa ko ng content dun sa Holyland, nagme-message ako sa kanya na kung pwedeng we have, collaboration. Pero syempre, sino bang in the right mind na magtatanong ng ganun na konti lang ang subscribers? Pero, ina-apply ko kasi yung nangyari dati. Kahit na sa isip ng maraming tao, ay imposibleng mangyari sa iyo yan. Pero pinapagawa sa iyo ni Lord yan. Gawin mo. Ngayon, kung magno yan, okay lang. So what? Next. Mag-message ka sa iba. Ganon. Walang personalan. So, ganon yung mindset ko. Diba? Walang ayaw mo. Ayaw mo din, ikaw brand ka. Ayaw mo din. Ayoko na. Hindi ganon. Ay, ganon ba? Okay, salamat po. Message ka ulit. Ganon. So, ganon ang nangyari sa akin. Pero nung time na yun, hindi pa naman ako masyadong maraming mini-message yan eh. Halilan pa lang. So, nagulat ako. Oh my God. Naririnig yung ako gaano kaganda yung audio ko ngayon. Ito yung ventilador. May ventilador yan pero maganda yung audio ko. Pero malilihis tayo. Hindi itong video ito is not about microphone. So, ayun nga yung nangyari. Nagbinigyan ako nito. Hanggang sa, ano pa ba binigay sa akin? Binigyan din nila ako ng, after few years, binigyan nila ako ng VCore, yung transmission. So, hindi ko dapat nire-receive doon eh. Kasi, hindi naman ako, sa totoo lang, hindi ako qualified eh. Kasi, ang konti ng subscriber ko, konti ng followers ko, diba, hindi naman sobrang dami ng views ko. Paano nangyari yun? Yun yung isa kong YouTube channel na yun nga. Basta, yun yung Shopping Sensei. Pero may bago ko ngayon yung AA Tech Hunter. Yun, mas tama yung diskarte ka doon. Pero, ayun nga, tapos kanina, hindi rin ako dapat nandun. HRM ako. Tapos, di naman ako maraming subscriber, followers. I was invited again. Thank you, Lord, sa Honor. So, pumunta ako sa Honor X7E launching. And then last time, in-invite din ako sa Grand Hyatt Hotel sa Newport for the Honor 600. Yung gamit ko ngayon. Ayan, Honor 600 yan. No? So, yun. Kumbaga ako, sino ba naman ako? Hindi naman ako sikat chupoy. Sikat chupoy. Diba? Pero nai-invite ako. And then Shopee, nabigyan ako ng nung last year, sa isang buwan, binibigyan ako ng worth 7,000 na products. Baga, imposible eh. Pero may isa ako kasi ina-apply. Ito ang pwedeng magbago at nagpabago sa buhay ko. Knock. Biblical to. And the door will be open. Ask, and it will be given. Ano yung isa? Ask, seek, and you will find. Yun yung lagi kong ina-apply sa buhay. Yun yung pwedeng magpabago ng buhay natin for the better. Lagi tayong magsisik ng kasagutan sa mga hinahanap natin. Kasi hindi naman pwedeng ibigay na lang ni Lord na, ayan na, kailangan mong hanapin, katukin, kumilos-kilos ka. 'Di ba? Huwag kang ayaw mo. Ayaw mo din. Huwag ganon. 'Di ba? So, kung may mga gusto kayong gawin at nadi-discourage ka kasi hindi ako qualified, kasi hindi ko kaya yan, wag kang maging emosyonal. Kung hindi mo agad nakuha ngayon, try mo sa iba. No? O try mo next year. Alam mo, hindi ko lang ina-applyan sa mga brands, sa buhay, sa paghahanap ng trabaho. Hindi ako walang trabaho ngayon kasi hindi ko kayang matanggap sa trabaho. Kabaliktaran. Hindi naman sa nagyayabang ako, ha? Pero anytime kong gustuhin magkakatrabaho ako. Bakit? Ikaw ba naman hindi ka magkakatrabaho. Hindi ka titigil mag-apply hanggat hindi ka natatanggap. Yun yung sikreto. Diba? Kung kailangan mag-apply ng 20 times, no? Gagawin ko. Matanggap ako ng 5 beses o pamimili na lang ako sa kanila. Ganon. So, ina-apply ko siya lagi. Sa work, kaya never ako nagkaroon ng problema sa work. Never. As in.
Hindi ako sana nagyayabang, totoo yun. Totoo yun. I-apply nyo yun. Subukan nyo. Subukan nyo. Hindi ko sinasabi na totally tama tong sinasabi ko. Pero ito kasi is, yun nga, yun is based sa word ni God. Knock, and the door will be open. Seek, and you will find. Ask, and it will be given. No? So, ano pa bang mga nangyari sa akin na imposible? Yung workshop na worth 50,000 for content creation, I attended it. Ay, ang hirap ng English. Umattend ako as VIP. VIP ha? 50,000 for free. Ayun, so, nagagamit ko siya ngayon. Kaya ngayon, nag-grow na yung, yung ating social media. So, hindi ko naman ito sinishare sa inyo para magyabang. Sinishare ko sa inyo ito kasi yun ang pwedeng magpabago. Yun ang nagpabago sa buhay ko. Yun din ang pwedeng magpabago sa buhay mo. So, kung ikaw walang trabaho ngayon, no? Huwag kang titigil hanggat hindi ka natatanggap. Kung hindi ka matanggap ng unang apply, pangalawang apply, pangatlong apply, okay lang yun. Bakit okay? Hindi ka nga natanggap Kasi mas gumagaling ka sa interview, ganun. No? Sa call center, ayan, no? Halos lahat ng call center na pasukan na natin. Kung kayo gusto nyo pumasok sa call center o kahit sa anong bagay, repetition is the mother of skill. Di ba? So, kahit kahit collaboration sa brand, sa pag-a-apply sa trabaho, o kung sa anuman, humingi ka ng baon sa tatay mo, sa nanay mo, i-reject ka man nila ng i-reject, habang ulit-ulitin mo lang din, hindi dahil sa makukulitan sila, mas gumagaling kang magsalita sa delivery. So, may in-apply na akong call center. Meron akong gusto talagang company. Ano ba? Ito yung name. On Earth is. Ganon. Sabi ko, namaya na ako mag-apply dyan. Kailangan ko muna ng momentum. So, merong job caravan. Pag job caravan ng call center, laka-laka na. Noon pa naman yun May libreng pagkain. Sabi ko, ito muna. Libreng pagkain. Nag-a-apply ka na, may libreng pampagkain. Tapos, pag natanggap ako dito, hindi naman yan talagang gusto ko. Itong isa, at least nakapag-practice ako. Pero malay ko, baka tuluyan ko na to, doon ako magtrabaho. So, ayun, hindi na natanggap. Kaya ba? Hindi. Okay lang. Sabi ko, okay lang, nakapag-practice na ako. Okay. Isa pa. Nag-apply pa ako dun sa isa. Okay, bako po, natanggap ako, walang problema pa ako. So, sabi ko, okay na, ready na. So, ito na yung final. Kumain ako, libre pagkain Pumunta ako doon sa isa, talagang a-applyan ko. Ayun! Sobrang talagang nag-practice ako. Sabi sa akin nung alam mo, hindi dapat kita tatanggapin kaso ang confident mo. Tinanggap ako. Pero ang problema, hindi ko tinuloy. Sa lawakan, no? So, ayun nga, siguro nga talaga ako ay for content creation talaga. And kaya sinishare ko sa inyo ito, hindi dahil sa gusto ko lang mag-share at narinig ko sa podcast, napanood ko sa video, ngayon isi-share ko sa inyo, hindi. Ang swerte nyo. Diba? Ang kapal na mukha ko. Mag-a-apply para kumain, no? Itong mga discarding ito ay true to life, mga kaibigan. Diba? So, ayun. Yun yung sikreto. Ngayon, hindi ko alam kung anong pang gusto nyong gawin kong video sa mga susunod. Gusto nyo ba, meron pa sa inyo na gustong magkaroon ng trabaho pero nahihirapan? Pwede ako gumawa ng video yun. And ayun, so wag dito na lang siguro, no? Kasi pag 20 minutes na naka 4K tayo ngayon, nakitang-kita niya lahat ng mga bukol ko sa ulo. 'Di ba? So, alam mo nyo, dapat pagod na ako Kasi, galing pa akong Estancia Mall, ang layo, nag-MRT pa, 'di ba? Nakatapos ko nga lang kumain ng lataba. So, yun na, bago ako magtapos, pwedeng magbago ang buhay natin sa isang desisyon. Pwede kang mag-give up, pwede kang lumaban pa with God, 'di ba? Kung ang dahilan kaya hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin ay nahihiya ka sa iisipin ng ibang tao, ano na lang sasabihin nila, ang tanga-tanga mo, nandito ka na, ito pang gagawin mo ngayon, 'di ba? Hindi nila alam
kung bakit mo gusto gawin yun, meron kang sariling dahilan na ikaw lang ang nakakaalam. Si Lord ang nilagay sa iyong puso at sa iyong isip kung paano at bakit mo kailangan gawin. At kaya gusto mo yung gawin, malamang dahil para sa mga minamahal mo sa buhay. Pwede para sa parents mo or sa kapatid mo or sa jowa mo. Swerte naman nag-jowa nyo. Diba? So, ikaw lang ang nakakaalam. Diba? So, make sure on what you finally do is the product of your own conclusion. Nosebleed ako. Diba? Siguraduhin mo kung ano yung decision mo, ikaw talaga ang nag-decide. Hindi porket sinabi nila, ay, huwag mo nang gawin yan. Ako, ano ka ba? Wala ka bang isip? No? Kaya nga, tayo ay tao lang. Limited yung kaalaman natin. Diba? Hindi nila alam lahat ang pwedeng mangyari. Kung ini-expect nilang magpa-fail tayo, tao lang sila, pwede silang magkamali. Di ba? So, let God be God. Yung mga gusto natin sa buhay, huwag natin i-judge na imposible ito. Gawin natin and then let God, no? Pray tayo, let's just do our very best and let God do the rest. So, hanggang dito na lang, 20 minutes na tayo. Maraming salamat po. Ako pa'y matutulog na. Parang nagutom ako ulit Ayun po. So, masaya ako na kapag share ako. Sana meron kayong natutunan sa mga sinabi ko. Hanggang dito na lang po. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, pindot na the subscribe button below. God bless us all.